Hi guys! Sa vlog na ito, samahan niyo ako habang ibinabahagi ko ang kultura at mga tradisyong ginagawa ng aming pamilya tuwing Pasko. Isa sa mga unang tradisyong ginagawa namin tuwing papalapit ang Pasko ay ang pagde-decorate. Sabi nga nila, pagsapit pa lang ng Setyembre, dapat nakasabit na agad ang mga dekorasyon sa bahay. But honestly, medyo late na kami dahil December na. Nilagyan ko ng garland, mga bulaklak, at Christmas balls ang bintana. Ayan nga at natapos ko nang i-decorate ang bintana. Sa gate naman may mga dekorasyon na nakasabit pa mula last year na hindi na rin namin tinanggal. At syempre, nariyan din ang parol na nagsisimbolo ng liwanag at pag-asa. Isa ring mahalagang tradisyon tuwing Pasko ay ang pagpunta sa simbahan. Ang pagsindi ng kandila at pagdarasal ay paraan namin ng pasasalamat at paggunita sa kapanganakan ni Jesus. Sa gitna ng kasiyahan, mahalaga pa ring maglaan ng oras para sa pananampalataya. Kasunod ng pagsisimba ay ang paghahanda ng pagkain para sa Noche Buena. Pinakita rin namin ang mga pinamili ni Mama na siyang kakainin namin mamayang hating gabi. Hindi man lahat ay lutong bahay, ang mahalaga ay may pinagsaluhan. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang mga panghimagas tuwing Pasko. Ako ang nagpresenta at gumawa ng mango float kahit na first time ko yung gawin. Sa tulong at gabay ni Mama, natapos ko rin naman ng matagumpay. At panghuli, ang paggawa ng macaroni salad. Si Mama ang nagluto ng macaroni at ako naman ang naghalo at naglagay ng lahat ng mga ingredients. Minix ko lang lahat ng ingredients tsaka pinatikim kay Mama kung okay na ba ang lasa at approve. Pagsapit ng hating gabi, oras na ng Noche Buena. Kahit kami lang ni Mama ang magkasama, masaya at sapat na ang aming salo-salo. Dito ko mas na-realize na ang Pasko ay hindi tungkol sa bonggang handa, kundi kung sino ang mahal mo sa buhay na kasama mo sa espesyal na okasyong ito. Kahit dalawa lang kayo. Ayan na nga, nilantakan ko na ang mango float at salad na ginawa namin ni Mama kanina. Sobrang sarap! Ang pagbati sa mga kamag-anak at kaibigan ay isa sa mga halagang ginagawa namin. Ito ay pruweba na kahit magkalayo man, ramdam pa rin ang koneksyon at pagmamahalan ng pamilya. Isang bagong tradisyon na ginagawa namin tuwing Pasko ay ang pagbisita sa puntod ni Papa sa sementeryo dahil ang araw na ito ay kaarawan din niya. Kahit wala na siya, itinuturing pa rin namin ang araw na ito bilang double celebration, selebrasyon ng Pasko at pag-alala sa kanya. Sa sumunod na araw, hindi pa rin nawawala ang kasiyahan. Si Mama ay nagkakaraoke habang ako naman ay nakaupo lang sa tabi niya, kumakain, kumakanta at sumasabay na naaayon sa gusto ko. Simpleng banding pero sobrang saya ng moment. Halina at samahan niyo akong magbalot ng mga regalo. Isa rin sa mga nakasanayan namin ay ang pagbibigay ng mga regalo. Kahit tapos na ang Pasko, napapatuloy pa rin ang diwa ng pagbibigayan. Nakikita dito na ako ang nagbabalot ng mga regalo para sa mga kamag-anak namin at sa mga inaanak ni Mama.
So, update, hindi ko na tapos i-wrap yung mga gamit kasi nga dumating yung mga pinsan ko. Sila yung pagbibigyan ng sapatos, ng dalawang sapatos. Tapos hindi ko na siya na-wrap kasi dinala na rin nila. So, ito, kailangan pa natin to i-wrap. Ito, dalawang shirt, tsaka isang payong. Si Mama naman ang tagasulat ng mga pangalan ng pagbibigyan niya ng regalo. Simpleng bagay, pero ramdam mo talaga ang saya sa pagbibigay. At syempre, hindi mawawala ang pagbibigayan naming mag-ina. Binigyan ako ni Mama ng relo at earrings bilang Christmas gift at ako naman ay umorder ng mga damit para sa kanya online. Hindi ko na nga nabalot kasi siya na mismo ang nakatanggap nung dumating ang delivery ni Kuya Ryder. Hehe. Sa huli, ito ang kultura at tradisyong patuloy naming ginagawa tuwing Pasko. Simple, totoo, at mula sa puso.